Gusto nang bilisan ng Kamara ang sarili nilang investigasyon sa flood control projects na hindi naman pala kayang pumigil ng baha. Kahit daw kasi yung mga inosente sa kanilang hanay, nadadamay sa mga paratang tungkol sa mga ibinubulsang kickback umano sa mga proyekto. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. Inaabangan pa ang mga detalye ng mga proyektong sinumbong sa Pangulo. Pero ngayon pa lang kung sino-sino na ang inaakusa sa issue ng flood control projects na pumalya. Pinakamatunog, bukod sa Department of Public Works and Highways, ang mga kongresista, aminado si House Public Order and Safety Committee Chair Rolando Valeriano, nakakahiya na. Nakakagalit po yun, nakakasuka nga ang tempo yung ganitong sistemang korupsyon. So, imaginein mo habang binabaha yung taong bayan, may ilang mga opisyal, may mga negosyante na pinagkakakitaan pa ito. Sa presentasyon ni Senador Ping Lacson kahapon, tahasan niyang pinangalanan ang 2 tauhan ng DPWH sa Bulacan na kumukubra na nga sa mga proyekto. Abay, may gana pang magkasino. May kongresistang pinakita pero di niya tahasang binanggit. Hamon ni Valeriano sa lahat ng may nalalaman sa mga anomalyang ito, wag nang magpatumpik-tumpik kesa naman yung lahat sila nadadamay. Ito, pangalanan, names, at kung kinakala prosecute. Hindi pwedeng lagi tayong tahimik o babaliwalayan natin to dahil ito nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po bagay na nawawala rito, pati buhay. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, tauhan din ng Kamara ang mga kontraktor. Ito ang buwelta dyan ni Valeriano. Masyadong mababa naman yung tingin ng Vice President sa Kongreso. Kung sinasabi niyang 2 o ilang tao. Siguro dapat niya sagutin saan napunta yung confidential fund. Hindi ba kung bakit masama ang performance o malami ang performance ng DepEd during her time. Wag niya nang idamay yung buong Kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapalpakan niya. Para mapabilis ang investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa, magsasanib puwersa na para dyan ang mga komite ng Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang napakainit na issue sa flood control kasama si Mobile Journal Arles de los Santos. Naku Arles, kahapon habang nagbibigay ng privilege speech ni Senator Lacson tungkol sa isyung yan, ano nga naging eksena naman sa Kamara? Nandun ka? Yes, Pops J. No? Kahapon kasi at sa regular session, Pops J, alas 2 hanggang alas 3, ang pagsisimula ng session ng Senado at ng Kongreso. Okay. Kaya naman halos nagtugma, no? Nagtagpo ang kanilang oras, kaya naman work as usual. Pero kahapon nakapunta rin tayo sa mga iba't ibang organizational meeting at pagkatapos nun parang hindi naman sila bumitaw sa mga naging update dahil nagkaroon ng pagkakataon na matanong sa reaksyon dito ang ilang mga mambabatas. Na-monitor naman ng mga kongresista yung privilege speech ni Senator Lacson. Pero hindi ganun katutok, Pops J, dahil may mga hearing din at mga meeting. Baka na-brief na lamang ng mga staff. Yes. Okay, si Congressman Rolando Valeriano, wala raw ba siyang nagiging papel sa flood control o sa iba pang infrastructure projects sa lugar nila? Si Representative Valeriano kasi, Pops J, ay sa Maynila siya, no? At sinabi niya naman na ang ganitong proseso kasi ng pag-layout ng mga proyekto ay talagang DPWH ang namumuno. Kakailanganin lamang ng permit mula sa lokal na pamahalaan at gugulong na yung programa at syempre manggagaling pa rin yung budget sa DBM. At kasama yan sa NEP sa bawat pagpasok ng taon. Kaya naman kanyang itinanggi ang kanyang involvement dito at ang kanyang panawagan pangalanan na ang dapat pangalanan at simulan na ang investigasyon. Ayun, pangalanan. Pero sino ba yung tinutukoy niyang dapat mag-name names, no? Kasi mukhang ayaw din naman nilang pangalanan. Actually, Pops J, nung mga nakaraang araw, nag-viral online yung naging pahayag ni Representative Gomez, no? Na parang pangalanan na kasi ang dapat pangalanan. Kilala yun naman ng publiko. Hindi dinisclose ang pangalan, pero maraming naghihinala na ito ay si Mayor Magalong ng Baguio City na maaga pa lamang ay nagsabi na mayroon siyang ideya at impormasyon patungkol sa, kung di tayo nagkakamali, 6 na pong mga kongresista na may kaugnayan dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. So, si Mayor Magalong naman, Pops J, ay nagpakita naman ng kanyang willingness na tumulong sa investigasyon. Kaya open naman siya sa mga reaction at interviews, ano? Tama naman, Pops J. Arles, ipapatawag na lang ba nila si Baguio City Mayor Magalong sa gagawing investigasyon sa Kamara tungkol sa flood control projects? Kailan ba ito gagawin? Ang
Kongreso ngayon, Pops J, ay ipinasa na ang House Reso 145 kung saan nga igagawin na nila ang TRICOM para mas mapibilis na ang proseso ng investigasyon. So ito yung public accounts, public works and highways, and yung good government and public accountability. No? Dito tinitignan natin na kasama si Mayor Magalong sa mga iimbitahan. Pero nakita natin sa ulat natin, Pops J, at sa pakikipanayam kay Representative Valeriano na si VP Sara, parang may mga pahayag din, sinasabi niya na kung meron silang ideya din, bukas naman sila na tanggapin si VP Sara. Binaling niya yung mga issue kay VP Sara. No? Correct. At syempre, ang tugon dyan ng Kongreso, parang kami na naman. At syempre, yung ganong proseso na parang balikan, mas magandang magka-siwalatan na lamang o mapag-usapan ito sa formal na proseso at pamamaraan. Arles, ang lahat ng investigasyon sa Kongreso dapat in aid of legislation. Nakikita na ba nila kung anong klaseng mga batas ang dapat nilang buuin para maiwasan na ang mga substandard government projects? Isa sa mga kinoconsider ng Kongreso, Pops, ay syempre yung bago pa magsimula yung budget season, yung pag-alis sa mga small committee. Kasi nakita natin sa mga nakaraang session, parang ang pag-abolish ng small committee ay makakapag-alis at makababawas ng mga insertion sa ating GAA. No? Kaya naman ma-avoid natin sana yung mga corruption kung mayroon man at mga maanomalyang project. Kaya naman ito in aid of legislation ay umaasa rin sila na mas masuri pa ang iba pang mga pamamaraan para ma-mitigate yung ganitong mga anomalous projects, and syempre, yung pagiging accountable ng iba pang mga ahensya na maaaring may oversight sa ganitong mga naging problema na kinaharap ng flood control projects natin ngayon. Arlis, sa iba pang issue, may sinabi rin daw si Congressman Valeriano na variance report na magpapatunay umano na walang kahit anong papel ang Kamara sa mga insertion sa 2025 national budget. Ano ang detalye nito? Nang magsimula ang usapan tungkol sa maanomalyang flood control projects, Pops J, agad na ngang hinihingi ng Kongreso yung naging NEP noong nakaraang taon. At dito kasi makikita mo talaga kung ano yung initial na inilabas ng executive branch para makita ang lahat ng programang naka-align dito. And kung makikita daw ito, syempre magkakaalaman kung sino ang nagpasok at ang nagsingit nitong mga to. Pero binigyang punto ni Representative Valeriano, Pops J, na pagkalagpas ng Kongreso, ang budget ay didiretso yan ng Senado. At magkakaroon ng bicameral meeting para pagtugmain, 'di ba, ang kanilang mga programa ng pamahalaan. Kaya naman inaasahan nila na maibibigay ni Secretary Pangandaman yung papel na kanilang hinihingi para magkaalaman na at magkasilipan na. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.